Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is active listening, and our scripture for today is James chapter 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, sinasabi sa verse na kailangan nating magkaroon ng active listening or pakikinig ng, talagang fully focus ka kapag nakikinig ka. Kailangan quick to listen. Ibig sabihin, kapag makikinig tayo, talagang focus tayo sa sasabihin ng kaharap natin or ng kausap natin. And slow to speak, kailangan bago natin sabihin, yung gusto natin sabihin is kailangan pinag-isipan natin siya, kasi kung ano man yung lalabas sa ating mga bibig is very important because it is very powerful. And slow to become angry. So kapag nakikipag-usap tayo, dapat hindi tayo mabilis mainis, hindi tayo mabilis, kailangan meron tayong pasensya. Our first teaching is active listening enhances leadership influence. So kapag ikaw is marunong ka makinig, marunong ka ding mag-lead, kasi alam mo kung ano yung pangangailangan ng tao na masasakupan mo. Alam mo kung ano yung hinaing nila. Kung marunong ka makinig, mas magiging magaling kang leader at makaka-influence ka, because alam mo yung perspective ng bawat tao, because you are listening to them and you are trying to understand their point of view. Second, parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So yung mga magulang, kailangan sila yung talagang magaling makinig. Sila yung kailangan din nilang makinig sa kanilang mga anak. So it's not always about na ang mga anak lang ang makikinig sa magulang, kundi it goes both ways. Third, children must listen to advice and accept discipline. So kung ang mga magulang kinakailangan na marunong silang makinig, ang mga anak naman ay kailangan marunong silang makinig din, at kailangan marunong silang tumanggap ng pagdidisiplina, because they don't know about all things. Kaya nga may mga magulang para meron tayong mga gabay. Our first application is seek to understand before you reprimand. So kailangan pilitin mo munang intindihin ang isang bagay or ang isang sitwasyon bago ka magsalita, bago ka gumawa ng action. Kasi kung magpapadala ka sa emosyon tapos gagawa ka agad ng actions, baka i-regret mo lang din siya later. Kasi kapag nagpapadala tayo sa emosyon natin, hindi natin nagagawa ng objectively or hindi natin nagagawa ng maayos, kasi nga based lang siya sa emotion. Second, manage and control your anger. So kailangan marunong tayong mag-control ng galit natin. Hindi yung kapag nagalit tayo is lahat damay, hindi yung pag nagalit tayo lahat bato. So kailangan alam natin kung paano natin pakakalmahin ang sarili natin and paano tayo magko-cope sa anger. And last but not the least, listen to grow in wisdom. So kailangan makinig tayo, because hindi naman natin alam ang lahat. So kailangan makinig din tayo sa sasabihin ng ibang tao upang mag-grow tayo, upang magkaroon tayo ng mas malawak na kaalaman, mas malawak na pagtingin sa iba't ibang mga point of view, and magkaroon tayo ng knowledge at wisdom. Yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.